Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigyan niya sa atin upang siya ay ating mapapurihan at masamba po sa ating mga buhay. Yung mga yun po ay araw muli ng linggo at araw ng pagsamba. Kaya tayo narito upang sambahin ang ating Diyos. At bahagi po ng pagsamba natin ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng Kanya po mga salita. Kaya ngayon po ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Sa ating pong pag-aaral ay ang ating pong tatalakayin, pinamagatan po nating anchor your faith to those who cannot be shaken. Ayan. Kung tayo po ay mayroon pong Biblia, samahan po natin, basahin po natin to sa aklat po ng Hebrews chapter 12, verse 26 hanggang verse 29. Okay, ganito po ang ating pong mababasa. At that time his voice shook the earth, but now he has promised, yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. Verse 27, this phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken, that is, things that have been made in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayong patuloy, tayo muna sumaglit na imuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ko, Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan sa oras na ito. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, aming Ama, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang muli ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan, masamba, maparangalan, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat po sa taglay po naming buhay at lakas, kalusugan nagmumula sa inyo. Salamat po sa oras na ito na kami, Panginoon aming Ama, ay binigyan mo rin ng pagkakataon upang tunghayan, pag-aralan at pagbulay-bulayan ang inyo po mga salita. Ang aming pong panalangin nawa ay patuloy lamang ninyo kaming samahan, pangunahan at pagharian ng aming mga puso, sapagkat wala kaming magagawa, Ama, kung ikay wala sa amin. Salamat po dahil sa umaga ito, patuloy mo kami sasamahan at pagpapalain, tuturuan, Panginoon, sa magitan ng mga salita at mensahe na nais mo iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po, Diyos, aming Ama, ang inyo pong mga anak na narito. Kaya mo, Diyos, kayo lamang siyang aming maparangalan, maluwalhati at madakila. Salamat po, ang lahat ng ito ay pinagkatiwala po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, purihin po ang ating pong Panginoon. Once again, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po nating anchor your faith to those who cannot be shaken. Yan, iangkla daw po natin ang ating pananampalataya doon sa mga bagay na hindi po nayayanig. So, katulad po ng ating pong mga tinalakay at pinag-aralan ng mga nakalipas, mga nakaraan, na tayo po ay nagsimula sa iba't sa pare-parehang laki ng pananampalataya. Sabi ng Biblia, tayo po ay mayroon pong nagsimula sa pananampalataya na kasinlaki ng mustasa. Sabi nga, pero pantay-pantay ho tayong lahat na nagsimula, Pero ang paglago nito ay doon ho tayo nagkakaiba. Yung paglaki ho nito, doon tayo nagkakaiba. Yung pamungungan nito, doon ho tayo nagkakaiba. Ito ay nakadepende doon sa ating pong pagtatalaga ng buhay, kung paano natin inaalagaan yung ating pong pananampalataya. In other words, tayo ay mayroong pananampalataya. At ang sabi ng Biblia ay ang pananampalatayang ito ay pwede hong subukin. Di ba? Sabi nga ng Biblia, sa aklat po ng Pedro, ang pananampalataya ay katulad po ng ginto na idinadaan sa apoy upang talagang malaman kung ito ay tunay o dalisay. So, ganyan ho ang ginagawa ho sa ating pananampalataya. Talagang dadaan sa mga pagsubok sa buhay. Kaya nga yung pagsubok, problema, yung pagyanig, yun ho ay common sa ating pong buhay pananampalataya. Lahat tayo ay pwedeng yanigin, lahat tayo ay pwedeng i-shake, lahat tayo ay pwedeng ligligin sa buhay. Pero sabi nga, dito sa ating pong talatang binasa sa aklat po ng Hebrews, ay pwede hong yanigin ng Diyos ang ating pananampalataya, para malaman kung talagang ito ay totoo o hindi. Kaya nga sabi rito sa ating pong binasa, minsan pa
ay yayanigin ng Diyos ang mundo. Ano po? Pero ngayon, sabi niya, muli niyang yayanigin hindi lamang ang mundo, kundi maging po ang kalangitan. Sabi doon, ano po? Ang dahilan ng layunin ay para malaman kung alin po ang mga bagay na hindi ho nayayanig. Ano po? Kaya nga ho, dito sa ating pong binasa, mamaya ay titingnan po natin, mayroon po dito mga bagay na pinapakita na hindi nayayanig na kung saan ay doon dapat natin daw iangkla ang ating pong pananampalataya. Well, sa kasalukuyang panahon mga kapatid, ano po, kung ating pong titingnan ang nagaganap at nangyayari sa ating pong kapanahunan, ano po, sabi nga, ang para bagang nakikita natin yung pagyayanig sa ating pong mundong ito. Ano po? Kaya nababalitaan po natin yung wars between nations. Hindi naman lingid sa ating kaalaman. Ano po na sinasabi kasi ng Biblia, you will hear wars and rumors of wars. Ano po? Sapagkat sabi ng Bible, nations will rise against nations, kingdoms against kingdoms. Ano po? So itong kasalukuyan nagaganap at nangyayari sa pagitan po ng Iran at saka ng US at saka Israel, ano po, yun ho ay bahagi po ng mga sinabi ng ating Panginoon na talagang magkakaroon ng mga ganitong pangyayari sa mga huling panahon bago mangyari ang lahat ng katapusan. Ano po? Well, kung ating pong titingnan ay medyo mayroon pong napaka-importanting role, ano po, yung mga kaganapan ngayon sa kasaysayan, sa kadahilanan, ang involved po dito ay mga powerful country. Ano po? Ito po yung Iran, yung US, ang siya pong makapangyarihang bansa, tapos yung higit sa lahat yung Israel, sapagkat ang Biblia ay nakasentro po sa bansang Israel. So siguro ay hindi ulingit sa ating kaalaman na yung Iran, ito ho ay dating Persya. Alam nyo, yung Iran ay dati pong Persya po ito. At alam po naman natin yung Persya, minsan ho ay namayagpag at naging dakilang bansa noong unang panahon. Sila po yung sumakop sa Babylonia. Alam niyo po, na kaya nga ho, nung nagkaroon ng Babylonian Empire, nung bumagsak ang Babylonia, sapagkat sila ay nasakop po ng Persya. Ano po? Kaya nag-raise up po yung Persian Empire. Pero paglipas ng panahon ay natalo rin po, nasakop din po yung Persia ng mga Greece, ng Gracia. Kaya nangibabaw po yung Grecian Empire. Pero paglipas ng panahon ay namayagpag naman yung Roma, kaya nasakop yung Greece na ang Roman Empire. So nung dumating ating Panginoon Jesus, nagkatawang tao, pinanganak sa mundong ito, nung mga panahong iyon, nadatnan niya yung Roman Empire, yung pamamayagpag po ng Roma. So sa ating pong kasaysayan, nakita po natin niya, minsan yung Persya na ito ho ay naging dakilang bansa. At yung Persya na yan, sabi nga, ito yung kasalukuyang Iran. Ito yung kasalukuyang Iran na ginigera ngayon ng Israel at saka ng US. Kaya mga kapatid, ito'y pagpapakita lamang na talagang niyayanig po ang mundo. Kayo ba ay nag-aalala? Kayo ba ay nayayanig din sa mga pangyayaring ito? Yan. Actually, hindi ko alam kung mayroon kayong mga kamag-anakan na naroon sa Middle East. Ano po? Yun. So, nag-aalala din. Yung kapatid, misis ko, mayroon po kapatid doon. Tapos mayroon pong pamangkin, mayroon pong pinsan. Andun yung mga kamag-anakan iba nandoon sa Middle East. Ano po? Na kung saan, pati yung mga karatig bansa doon sa ng Iran, tulad po ng Saudi, tulad po ng Bahrain, Qatar, may church pa tayo doon sa Dubai, ay kasama po sa mga talagang binubumba kasi may mga US base po sila, yun ang tinatarget naman ng Iran yan. Well mga kapatid, yun ay pagpapakita lamang na talagang sa mga huling araw ay talagang mangyayari bago dumating ang takdang panahon na itinakda ng Diyos. Ang mga wars na ito ay talagang magaganap sa pagkasabi ng Bible, nation will rise against nations and kingdoms against kingdoms. Okay? So maliban na doon na pwedeng yumanig sa atin yung mga tinatawag na natural disasters. Natural disasters na kung saan ay sa iba't
ibang panig ng mundo. Nariyan po yung nangyayari at nagaganap yung lindol, yung tagutom, na nagaganap yung sa ibang panig ay sobrang tag-init, sa ibang panig naman sobrang taglamig, pag nagyelo ay sobrang halos malunod na ho yung bansa dahil sa yelo, Kung ating pong titingnan, iba-iba ho ang nagaganap at nangyayari ng mga natural disasters sa ating pong mundo. Okay? Then, ito pa, isa pa na nakapadihanig po sa atin, yung economic struggles. Yung ekonomiya ho natin ay nakaka-apekto ho sa hindi lamang sa lugar kung saan mayroong digmaan, kundi sa buong mundo. Diba? Noong mga nakaraang linggo, nung nagpagasolina po ko, 49 plus lang ho yung gasolina. Nung linggo, nung Friday, nagpagasolina po kami, 55 na po, tumaas ho ng 5 piso. Hindi ho lang natin inasahan hanggang doon pa, tataas at tataas pa yan dahil sa digmaan sa gitnang silangan na ito. So, pag tumaas ang gasolina, tataas ang mga bilihin. Yan, pag tumaas ang bilihin, tataas sa lahat ng pamasahe, lahat ng mga commodities, magtataasan po yan. Kaya napaka-crucial po nitong makaganapang ito yung naka-apekto sa ating buhay bilang tao. Kahit malayo ho tayo sa gitnang silangan, pero apektado pa rin ho tayo kasi nga tayong lahat ay nakakonekta sa isa't isa. Ang ating pong ekonomiya ay hindi lamang tayo nakadepende sa ating pong sariling bayan, kundi nakadepende rin ho tayo sa iba't ibang mga bansa. Yung kalakalan ay nagpapalitan po tayo mga kalakal, kaya pag naapektuhan po yon ay talagang magkakaroon ng economic struggles. Okay? Then sabi ito, fear and confusion in society. Dahil sa kaganapang ito, minsan dumarating yung takot, yung pagkalito sa ating pong lipunan. Kaya mapalad yung mga taong wala pang muwang, wala silang pakialam. Pero kapag tayo po ay alam po natin kung ano nagaganap sa kapaligiran, nagaganap sa mundo, tayo yung nag-aalala kung minsan, inisip natin kung ano na kaya ang mga susunod. Ano kaya mga mangyayari sa susunod. Yan, kaya nga sabi to, God allows shaking not to destroy us, but to reveal what is eternal. Yan. Pinapahintulutan daw po ng Diyos. Yung mga pangyanig nito, hindi para tayo'y sirain, kundi para ipakita kung ano po yung mga bagay na matibay at mananatili magpakailanman. Okay? Katulad po ng isang illustration, di ba? Pag ang earthquake ay tumama, di ba? Ano po ang mga bumabagsak? Yung mga mahihina ang pundasyon. Sila po yung mga bumabagsak. Pero yung mga matitibay ang pundasyon, sila po yung mga mananatili. Ganyan din po sa ating buhay spiritual. Kaya po tayo niyayanig, minsan, para malaman kung talagang tayo po ay talagang totoo, matibay na sa ating pong pananampalataya. Kaya nga yung mga matitibay na sa pananampalataya, mananatili sila, magpapatuloy sila sa mga pagyanig ng buhay. Pero yung mga mahihina sa pananampalataya, minsan ay nag-aalinlangan pa, minsan ay nawawala, minsan ay talagang nagwawala. Ganyan ho ang nangyayari sa mga mahihina sa pananampalataya. Pero mga kapatid, lahat ng ito ay pinapahintulutan ng Diyos. Okay? So sa mga kaganapan at nangyari sa ating kapaligiran, marami hong tao ang nagtatanong, ano na kaya ang susunod na mangyayari? Ano na kaya ang susunod na mangyayari? So ang iba ay nagtatanong, sisiklab kaya ang Third World War? Sa palagay nyo? Pwede. Pwede mangyari na sumiklab yung Third World War. Bakit? Kasi nga ang mga involved na bansa ay mga makapangyarihan na. Yung Russia, yung North Korea, yung China, sila po yung mga communist country na panig po sa Iran. Sila ho ay naghihintay lang, na kapag sila po ay magpasya na kumampi sa Iran, hindi ho papayag ho ang United States, ang Amerika, Siyempre may kanya-kanyang allied po yan, may kanya-kanyang kakampi po yan. So sa Amerika ay siyempre hindi magpapatalo yan Diba? Kaya kapag dinigma, ay talagang magkakaroon ng digmaan. Sabi nga, yung North Korea pag nagsalita, nagsasalita yung presidente, yung prime minister ng North Korea, pag nagsasalita siya, parang nag-uudyok ng talagang gyera. Kaya nga,
mayroon lamang mga nagpipigil talaga na huwag talagang tuluyan na masumiklap ang giyera na ito. Well, mga kapatid, ito ay pagsasabi na talagang narito na tayo sa mga huling araw. Pero tandaan natin, sa palagay nyo, sisiklab talaga ang Third World War? Kasi tapos na yung First World War. Nangyari ang Second World War noong 1948, di ba? Tapos yung Third World War ay hinihintay, pwede hong mangyari. Pero ang tanong, talaga bagang mangyayari? Pero tandaan natin mabuti, maaring mangyari pero ito ho ay sa tribulation na po. Ito yung tinatawag ng Armageddon. Maaring doon ho mangyari yung Third World War. Pero dapat natin maintindihan, sa mga ganapang ito, magpapakita, lilitaw po ang Antikristo. At ano ang role ng Antikristo? Siya po yung mamamagitan sa mga bansa para magkaroon ng kapayapaan. Yan, tingnan natin sa mga panahong ito. Sino kaya ang mangunguna para magpayapa ho sa gera na ito? Siya na kaya ang Antikristo? Tingnan lang ho natin. Kaya dapat magmasid po tayo. Ano po? Magmasid po tayo sa nagaganap at nangyayari sa ating kapaligiran. Okay? So, yun ho ang isa sa mga tanong. Tapos another one na question, will the end of the world happen soon? Yan, magtatapos na ba talaga ang mundo? Sa palagay nyo, magtatapos ba ang mundo? Hindi pa rin ano po. Kasi nga marami pong pwede pang maganap bago magtapos ang mundo. Will the rapture occur soon? Yan, mangyayari na po ba ang rapture? Sa palagay nyo? Maybe. Yan, maaari, baka. Kung hindi mamaya, bukas. Kung hindi bukas, di susunod na bukas. Kung hindi sunod na bukas, baka sa sunod na linggo. Hindi natin alam. Wala akong nakakaalam. Kaya nga ang laging pakiusap sa atin ng Biblia ay maghanda po tayo. Kasi ang pagdating ng ating Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw na hindi nagpapaalam. Wala akong magnanakaw na sabi, pupunta ako sa bahay niyo mamayang gabi ha. Isara mo niyo mabuti yung inyong pinto. Magnanakaw ako. Wala akong ganon. Ano po? Kung kailan ikaw na payapang-payapa, saka darating ang magnanakaw. Ganyan ho pagdating ng Panginoon. Kaya pag nagkaroon ng world peace, ayun na ho, gaguluhan niya yun. Pag nagkaroon ng world peace, handa ho tayo. Kasi nga, maaring, pwede, sa mga panahong yon ay dumating ang ating Panginoon. Yan. Kaya nga, bantayan natin ang makaganapan. Lalong-lalo na, sa mga panahong ito ay involved po ang Israel at involved po ang Amerika. Okay? So ngayon, another question is, will the tribulation follow? Kapag nangyari at naganap ito, ito na ba? Minsan kasi, iniisip po natin, tribulation na ba talaga? Di ba? Nangyayari na ba talaga ang tribulation? Pero mga kapatid, dapat natin maunawaan, ayon sa ating pong paniniwala at sinasabi ng Bible, magkakaroon muna ng rapture bago ang tribulation. So hanggat walang rapture, walang tribulation, great tribulation. Yung ating naranasan, nakaganapan sa kasalukuyan ay mild pa lang po ito. Okay? Patikim pa lamang po ito. Kaya pag nagsimula na ho yung world peace, doon na ho papasok ang tribulation. Ayan. So kaya kinakailangan mag-rapture muna. Mag-rapture muna. Ano po? Okay? Kaya nga ang tanong din ulit, what is now happening to the world? Yan, ano na ba ang nagaganap at nangyari sa ating pong mundo? Talagang yan, nakikita po natin sa mga kaganapan. Okay? Kaya sabi ito, all these questions bring anxiety to the people. Di ba? Lahat ng mga katanungan ito, lalong-lalo na kapag wala ho tayong alam sa sinasabi ng Biblia, maghatid lamang ito, magdudulot lamang ito ng kabalisahan sa ating pong buhay bilang tao. Okay? Kaya nga ho, ang pakiusap ay tayo po ay talagang iangkla natin ating pananampalataya sa Diyos mismo. Kasi given na po yan na ang Diyos natin ay hindi naiyanig. Sabi nga, as Christians, although we are affected because we are still in this world, we must remain steadfast in our faith because we have God who is in control of everything. Okay? Take note ha? Bagamat sa mundong ito ay maraming mga pagyanig na nagaganap at nangyayari, sabi rito, bilang Kristiyano, dapat daw po tayo ay maging matatag, matibay sa ating pong pananampalataya
sapagkat alam po natin na meron tayong Diyos na siyang nagkokontrol sa lahat ng bagay. Okay? Meron tayong Diyos na pwede magkontrol. Kung ang mga tao walang kontrol, mga pinuno ng mundong ito ay wala hong kontrol, magagalit, basta na lamang magpapasya para sa kasiraan ng bansa. Pero sa Diyos, wala hong imposible, kayang kontrolin ng Diyos ang lahat ng pangyayari at bagay sa mundong ito. Ano po? Pwedeng kontrolin ng Diyos yon. At para lamang matupad yung kalooban ng ating pong Panginoon. So bilang Kristiyano, yes, nandito tayo sa mundo, affected po tayo, pero manatili tayong matibay at matatag. Yun ba yan? Yan, sabihin po natin sa ating mga katabi, magiging manatili kang matatag. Yan, manatili kang matibay kasi nga, lahat yan, sabi nga ng Bible, lahat ng mga pangyayari sa mundong ito, sa buhay ng Kristiyano, ay lahat na ito ay common. Common po yan. Di ba sa 1 Corinthians chapter 10, chapter 13 verse, tama? 10:13, sabi doon, ang lahat ng mga pagsubok, problema, lahat ng temptation, lahat ng mga pagyanig, common po yan sa ating lahat. Okay? Common. Pag sinabing common, ay lahat ay pwede makaranas. Believer ka man, unbeliever ka man, pwede makaranas ng mga pagyanig na ito sa buhay. Pero sabi doon, lakasan lamang natin ang ating loob, tibayan natin ang ating pananampalataya, sapagkat mayroon tayong Diyos na siyang may hawak ng ating pong buhay. Siya nagkokontrol ng ating buhay. Siya rin pong gagawa ng paraan para tayo po ay makalagpas doon sa mga pagyanig na ito ng ating pong buhay. Okay? Ang Biblia ay nagsasabi, na God allows shaking so the unshakable will remain. Di ba? Yun ating pong binasa kanina, na pinapintulutan ng Diyos ang mga pagyanig upang mapanatili, makita at manatili yung mga bagay na hindi nayayanig. Kaya nga, ang tanong natin ay hindi dapat ganito. Is the world shaking? Hindi dapat daw ganun ang ating tanong. Okay? Ang dapat nating tanong ay ganito. What are those that cannot be shaken for us to anchor our faith? Diba? Ano po yung mga bagay na hindi nayayanig para doon natin iangkla ang ating pong pananampalataya? Well, unang-una, ang Diyos, given na po yan, sapagkat ang Diyos ang may hawak ng lahat, kapag tayo nakaangkla sa Kanya, ay sigurado hindi tayo mayayanig. Pero mayroon pong mga binabanggit ang Biblia na mga bagay na hindi po nayayanig, na kung saan pwede doon natin iangkla ang ating pong buhay. Okay? Ating pananampalataya. Katulad halimbawa ng barko pag dumadaong po sa pantalan. Di ba? Saan nila itinatali? Halimbawa, malakas ang alon, malakas ang hangin. Saan nila itinatali yung kanilang yung barko? Hindi tinatali nila doon sa, hindi sa puno ng saging, ha? Oo. Hindi po doon sa mga mahihinang puno. Itinatali nila doon sa pantalan kasi mayroong mga malalaking yung bakal na nakabilog ng gano'n po. Doon ho itinatali. Sobrang tibay po noon na kahit yung barkong napakalaki ay hindi po kayang buwalin ho yun eh. Doon ho itinatali kasi matibay po yon. So ganyan din po. Kapag itinali mo ito, yung barko itinali mo sa isang mahina, pag malakas ang alon, malakas ang hangin, pwede humabuwal po yun eh. Diba? So, ganyan din po sa atin. Although sa mundong ito, marami pong mga bagay na pwede nating iangklahan ng ating pong buhay at pananampalataya, pero hindi lahat ng yon, ng mga bagay na yon ay nayayanig. Nayayanig. Mayroon lang talaga mga bagay na hindi nayayanig na kung saan doon dapat natin iangkla ang ating pong buhay. Ngayon, ito ang ating pag-usapan at pag-aaralan. Ano po yon yung mga bagay na yon? Ano po yon yung mga hindi nayayanig? What are those things that cannot be shaken, kung saan doon natin pwede anchor ang ating pong pananampalataya. Una, sabi ito, the kingdom of God cannot be shaken. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nayayanig. Hebrews chapter 12 verse 28, doon sa ating pong teksto kanina, sabi doon, we are receiving a kingdom which cannot be shaken. Yan, tumanggap tayo ng kaharian na hindi kailanman nayayanig. Sabi rito, no matter what happens in the world, God's kingdom stands firm. Diba? Kahit anong maganap at mangyari sa mundong ito. Diba? Nakita ho natin ang mga pagyanig,
nakita po natin ang mga pagbabago, nakita po natin ang mga naganap at nangyari sa ating kapaligiran, pero sa tanda nating mabuti, ang kaharian ng Diyos ay kailanman ay hindi mayayanig. Earthly kingdoms rise and fall, but God's kingdom, God's rule, is eternal. Di ba? Pwede hong magbago, pwedeng may sumibol na kaharian, pero hindi hong nagtatagal, bumabagsak din, pero ang kaharian ng Diyos mananatili magpakailanman. Yun ang sinasabi ng Bible. Halimbawa, sa Biblia, ano po yung mga sumibol ho ng mga kaharian? Babylon. Okay, ang Babylonia. So, unang-una, ang Babylon ay ito ho yung unang na naging makapangyarihang bansa pagkatapos po ng baha sa panahon ni Noah. Alam niyo po, si Nimrod, kilala niyo si Nimrod? Siya yung naging isa sa mga dakilang pinuno ng bansa noong pagkatapos po ng baha. Siya po ay nagtayo ng tore na kung tawagin ay Tower of Babel. Di ba? At gusto nila talagang umabot, kaya napakataas ng tore, umabot doon sa kalangitan. Pero anong nangyari? Sa sobrang makapangyarihan ni Nimrod, ay nagawa po nila yon, pero pagdating ho sa tuktok, pagdating ho sa sukdulan, ay ibinagsak pa rin siya ng Diyos. Ibinagsak pa rin yung kaharian ng Diyos. Kaya nga sila ay nagkalat sa buong mundo sa magitan ng gulo ng Diyos sa kanilang lingwahe. Di ba? Naalala po natin? So, yun yung kwento na pwede natin masabi na namayagpag ang Babylon, pero bumagsak din po ito. Di ba? So, sa paglipas ng panahon, muli hong sumibol ang Babylonia, natalo ho ang Israel, di ba? Nabihag po ang Israel, at namayagpag po, nagkaroon ng Babylonian Empire. Pero ang Babylonian Empire nito ay hindi naman nagpatuloy. Bagamat namayagpag po siya, naging ilala, naging bantog sa lahat sa buong mundo, naging world leader po yung kanilang yung kanilang hari, pero dumating din sa point na ito'y bumagsak. Di ba? Kaya nga ang kingdom rise and fall. Yung itong kaharian ho ng lupa. Kaya nga ang Babylonia muli, katulad sinabi ko kanina, nasako po ito ng Persian Empire. Okay? So, sa pagpapatuloy, yung Rome, di ba? Sa nung panahon po ng ating Panginoong Jesus, yung binanggit natin from Babylon, tapos Persian, tapos Greece, tapos naging Roman Empire, yung sa panahon po ng ating Panginoon, naging makapangyarihang bansa po ang Roma. Pero sa paglipas ng panahon, ay wala na hong balita kung makapangyarihan pa ba ang Roma ngayon. Siya pa ba? Hindi na. US na po ang makapangyarihan. Di ba? Ang Rome ay bumagsak na po. Nasakop din siya ng iba't ibang mga bansa, itong Roma na ito. Kaya ngayon, sabi nga, Rome faded. Talagang parang hindi na gaano siyang sikat o kilala ngayon. Bagamat nung panahon ng Panginoon Jesus, yun po ang ng mamayagpag na bansa. Okay? So, sabi ito, nations change. Yung mga bansa nagbabago. Diba? Kaya nga minsan, yung pagsibol ng bansa, nagiging makapangyarihan, pero paglipas ng panahon, ito po ay nawawala din. Diba? Yung ating pong bansa, anong pangalan nito? Pilipinas. Dati Pilipinas ba to? Alam ko, ilang ba pangalan nito eh. Sa mga, ano ang pangalan ito dati? Ha? Maharlika? Bayang Maharlika. Di ba? Ngayon, Pilipinas na sumpungan sa panahon po ni Philip. Binago ang pangalan, ginawang Philippines. Okay. So, ang bansa ay nagbabago. So, yun ay kung ating pong titinan, hindi ho talaga pwedeng manatili. Pero sabi nga, God's kingdom remains forever. Yun yung kaharian ng Diyos na nanatili. Simula't simula na nakita natin, unawaan natin, natanggap natin ang kaharian ng Diyos, ito'y kailanman ay hindi nagbabago. Di ba? Kaya nung ang ating Panginoon ay nililitis ni Pilato, di ba? Ang tanong ho sa kanya ni Pilato, ikaw ba kay hari ng mga Hudyo?
Ano sabi ni Jesus? Sabi mo di ba? Ikaw nagsabi noon kung talagang hari ka, asaan yung mga tauhan mo? Sabi ni Jesus, ano sabi? My kingdom is not of this world. No, wala ho sa mundong ito aking kaharian. Sa makatuwid, hari ka. Yan. So, dahil ang kaharian ng Diyos ay spiritual. So, ang kaharian iyon ay kailanman ay hindi ho na nagbago. Nanatili hanggang ngayon. Kaya ang ating Panginoon, siya ang naghahari unang-una sa ating mga puso at ang kanyang kaharian ay magpakailanman. Okay? So, maliban sa spiritual na paghahari niya sa atin, mayroon talagang literal na kaharian ng ating pong Panginoon. At iyon ho, kailanman ay hindi magbabago. Yan, mananatili yan magpakailanman. Okay? Kaya mga kapatid, yamang tayo po ay nasa Panginoon, sa Panginoon tayo natin iangkla ang ating pong pananampalataya. Angkla natin sa kaharian ng Diyos ang ating pananampalataya sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi kailanman nayayanig. Huwag natin iangkla ang ating pong buhay o seguridad doon sa politika. Kahit po gaano karaming pera po dyan. Di ba? Bakit marami pumapasok sa politika? Ang dami hong pera. Di ba? Napapanood nyo ba yung AI na bata? Bata pa lang yun, kaya mo explain kung gaano karaming pera na sa bansa ho natin. Yan. Magkano lamang sweldo sa ganito? Bakit sila gustong pumasok sa politika? Kasi nga, gusto nilang mangurakot. Di ba? Well, mga kapatid, kung ating pong titingnan, tayo as Christian, huwag natin ilagay ang ating security doon sa politics na ito. Bakit? Kasi nga, dahil ang panahon, matatapos po din yan. Ano po? Kahit pa ikaw ay minsan mamayagpag, kahit pa ikaw minsan ay yumaman dahil sa politika, pero dahil panahon, magtatapos po yan. Katulad ni Saldico, katulad ni Diskaya, katulad ng mga taong kurakot na naroon na ngayon sa mga bilangguan. Di ba? Nagtatapos ang lahat. Wala hong tao na namamayagpag, wala hong tao na natili na nasa politika, na tuloy-tuloy na namayagpag kapag gumagaw ho ng kasamaan. Di ba? Babagsak at babagsak, magtatapos at magtatapos talaga. Kaya huwag natin ilagay ang ating seguridad doon sa politics. Okay? Huwag din po ilagay ang ating seguridad doon sa pera o money. Okay? Kasi ang pera ay napakahalaga, pero the love of money is the root of all evil. Di ba? Ang pera ay kailangan ho natin, pero yung pagmamahal sa pera, pwede ho tayong ibagsak niyan. Ano po? Sa pagmamahal sa pera. Kaya maraming tao na yumaman, pero wala pa rin, hungkag pa rin ang buhay. Kaya huwag natin ilagay doon ang ating seguridad. Bagamat kailangan natin ng pera, pero huwag ho natin isalalay ang ating buhay, ang ating pananampalataya doon sa pera na iyon. Okay? Pagkos, hayaan natin na tayo ang maging Panginoon ng pera. Huwag yung pera ang maging Panginoon natin. Di ba kasi may mga tao, hindi mabubuhay pag walang pera. Kayo ba ay nabubuhay kahit walang pera? Siyempre daw nabubuhay kahit walang pera? Yes, basta huminga lang. Huminga lang, mabubuhay ka rin. Di ba? Pero ang tanong ho ganito, masaya ba kayo kapag walang pera? Siyempre hindi. Yun lang. Nabubuhay nga pero hindi masaya. Parang ganun mahirap kaya ng walang pera. Yung iba ay talagang nagsusumikap na magkapera para lang maging masaya. Pero mga kapatid, ang sinasabi lang naman natin, although kailangan natin yon, huwag natin iangkla ang ating buhay doon sa pera. Kasi nga, ang pera ay nariyan yan, pero maya ay mauubos, mawawala din po yan. Kaya kapag tayo po ay nakaangkla doon, sa pera na yon, sa kayamanang yon, dating panahon, pag nawala yon, pati tayo ay mawawala din. Pag nawala, ubos ang pera natin, pati yung ating pong pananampalataya mauubos, pati yung ating pong pasensya mauubos, lahat na meron tayo mauubos din. Tangay ng pera. Di ba? Kaya huwag natin iangkla yung ating pong buhay sa pera. O kaya sa sistema, kahit gaano pa raw kaganda ang sistema po natin sa buhay, di ba? Huwag natin iangkla doon kasi ang sistema nagbabago po yan. Okay? Nagbabago. Sabi nga, our security must be in God's kingdom. Okay? Doon natin isalalay ang ating pong seguridad
ng ating pananampalataya sa kaharian ng Diyos. Katulad halimbawa ng illustration, sabi ng Biblia sa Matthew chapter 7, may dalawang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato at saka sa ibabaw ng buhanginan. Ito po yung talata, kung ating babasahin. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house, but it did not fall. Why? Because it had been founded on the rock. Nakatayo sa ibabaw ng bato, kaya hindi bumabagsak. So, ganun din dapat tayo. Kinakailan ang ating buhay, ang ating pananampalataya, itatag natin, itayo natin doon sa foundation na walang iba kundi ang bato, tunay na bato. At na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, the solid rock. Okay, the solid rock. Ang ating pong Panginoon, ang ating pong cornerstone kung tawagin. Then sabi ito, and everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Bakit siya bumagsak? Kasi nakatayo sa buhanginan na mahina ho ang pundasyon. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay magtatayo ng ating buhay, iaangklang ating pananampalataya, dapat doon sa hindi naiyanig, sa matibay na yun. At ang sabi sa una, God's kingdom cannot be shaken. Okay? God's kingdom cannot be shaken. Pangalawa, ito, ano po yung mga hindi na ba nayayanig? Sabi ito, the word of God cannot be shaken. Yan. Ano sabi ng Bible? Isaiah chapter 40 verse 8, the grass withers, the flowers fades, but the word of our God stands forever. Diba? Maglalaho, malalanta ang mga damo, tapos yung mga bulaklak ay sabi doon, kukupas yan. Pero ang salita ng Diyos ay manatili magpakailanman. Okay? Kaya nga, sa mga bagay sa mundong ito, ay lahat ay naglalaho. Lahat ay kukupas. So, yung grass at saka flowers dyan, ay kumakatawan sa mga temporary na bagay sa mundong ito. Na lahat ng yan ay mag-fade. Lahat ng yan ay magbabago. Lahat ng yan ay pwedeng mawala, malanta. Kahit nga yung ating pong mukha, di ba? Sabi nga, kahit gaano ka kaganda, darating ang panahon, hindi ho pananatiling maganda yan eh. Di ba? Kukulubot din yan. Kahit gaano pa kabanat yung mukha na yan, kukulubot din yan pagdating ng panahon. Kahit gaano pa kaganda ang mukha mo, hugis ng mukha mo, darating ang panahon, magiging bungo na lang yan. Di ba? Kaya nga huwag natin isalalay yung ating pong buhay sa mga bagay sa mundong ito na nagbabago. Okay? Doon tayo sa hindi nagbabago. At ito ho ang salita ng Diyos. Sabi ito, but the Word of God stands forever. Hindi nagbabago. Okay. Sabi nga, cultures change, opinions change, trends change. Di ba? Ang kultura, nagbabago. Di ba? Kaya minsan sabi po ng mga bata, doon sa mga nanay, sa mga huwag nyo nang impose sa amin yung kultura nyo noon, iba ho ngayon. Di ba? May ganun eh. Di ba? Kasi nagbabago ho ang panahon. Di ba? Pero hindi natin alam na napakahalaga ng kultura. Di ba? Napakahalaga ng kultura. Yung kultura noon ay dapat ipagpapatuloy hanggang ngayon. Tayo bilang mga Pilipino, mayroon tayong sariling kultura na kung saan ay dapat natin itong ipinapasa doon sa ating pong mga kabataan. Di ba? Kasi kapag hindi natin naipasa yung kultura natin na magaganda, ang mga kabataan sa kasalukuyan ay magiging karnal po sila. Sila po ay hindi magiging maganda ang takbo. Kasi ang mundong ito, sabi nga, ang mundong ito ay pasama ng pasama. So kapag ang kultura nila ngayon ang talagang laging masusunod, ang mga bata ay ma-influensyahan, talagang mapapasama din po. Kaya importante po yung kultura natin noon
Di ba? Katulad halimbawa ng dati, pag sinabi mo sa bata na, anak, may bisita sa tabi ka. Di ba? Doon ka muna. Huwag ka munang humarap. Di ba? Ginagawa ho ng bata yon noon. Pero ngayon, pag may bisita, yung bata ang humaharap sa bisita. Di ba? Nanay, may bisita. Di ba? Siya pa nag-entertain sa bisita. Di ba? Iba ho ang kultura noon at iba ang kultura ngayon. Kaya mga kapatid, napakahalaga o napaka-importante ng kultura. Pero ang kultura ito ay nagbabago. Ano po? Opinions change. Okay? Yung mga opinion ng tao. Dati ganito ang kwento, dati ganito ang payo, pero ngayon pagdating ng ibang panahon, iba naman ang payo ng tao. Okay? Trends change. Yung mga uso, nagbabago. Di ba? Dati ang uso ay tumbapriso. Ngayon, ang tinutumba ay tao na. Kahit hindi nakapriso. Di ba? Dati ang mga laro ay talagang mga pang-physical talaga. Pero ngayon, ang laro, pang-utak na. Ano po? Pagalingan na ng utak. Kaya dati mga bata, mga maskulado, malilit ang tiyan. Ngayon, ang mga bata, mabata pa, malalaki na ang tiyan. Na hindi na makatakbo hindi na makagalaw. Bakit? Kasi nga, puro upo na lang, puro gadgets na lang. Diba? Kasi iba na ang uso ngayon. Kaya pag itinuro mo sa bata ngayon, yung dating mga ginagawa, mga uso, hindi na ho tinatangkilik ng mga bata ngayon. Kaya bakit hindi ho na ipapasa ng maayos at tama? Diba? Ano ang national na laro pambansang laro ng Pilipinas? Sipak takraw. Ngayon, mayroon pa bang gumagawa noon? Wala na. Wala, iba ng sipa ang ginagawa Karate na. Nagsisipaan na sa loob ng bahay. Pero yung laro ay wala na, hindi na ginagawa. Di ba? Nagbabago ho ang uso. Okay? So mga kapatid, pero sabi nga, ang salita ng Diyos, sabi nga, kahit kailanman ay hindi nagbabago. Yun ho ang dapat natin panatilihin, mga kapatid. Ano po? Yung mga libro, aklat, nagbabago po yan. Ano po? Yung mga sulat, mga gawa mo ng mga tao, nagbabago pa yan. Pero ang salita ng Diyos, simula pa lamang, nang nabuo yung banal na kasulatan, hanggang sa panahon, paglipas ng panahon, ilang taon, ay hindi nagbabago. Kinakailan maisalin po ito. Maisalin po ang salita ng Diyos doon sa mga bagong tao. Okay? Kaya huwag natin itong baliwalain because the Word of God never change. Sabi nga, yung salita ng Diyos na ito, yung salita ng Diyos, yung Bible, sabi nga, people try to question it. Marami pong mga tao ang kini-question po yung salita ng Diyos. Some of them criticize it and some of them rejected it. Pero sabi nga, it still stands, nanatili pa rin ito. Diba? Bagamat ito'y tinanggin ng marami, bagamat ito ay criticize ng marami sapagkat ang paniniwala ho ng marami ay ang salita ng Diyos, ang Biblia ay hindi totoo. Ang salita ng Diyos, ang Biblia ay hindi naman ito talaga salita ng Diyos. Ito'y salita lamang ng tao, gawa lamang ng tao. Marami po nagkikriticize ito. Yung iba talaga ay tinanggihan na ito, ayaw nila sa Biblia. Di ba? Pero ang Biblia ay nanatili magpakailanman. Pero niya pong isang tao, kilala niyo si Voltaire? Voltaire, kilala niyo? Si Voltaire. Hindi yung pangalan ng aso, Si Voltaire, sabi nga ito, he is a famous skeptic. He predicted the Bible would disappear. Pero years later, sabi ito, his house was used to print Bibles. Ito si Voltaire, siya po ay hindi basta-basta naniniwala. Hindi siya basta-basta naniniwala. Pero tapos, dahil hindi siya basta-basta naniniwala sa Biblia, humulaw siya. Ang hula niya ay, darating ang panahon na ang Bible ay mawawala. Sabi niya ganun, mawawala yan, yung Bible na yan. Pero paglipas ng panahon, alam niyo po kasi yung bahay ni Voltaire, ginawang printing press. At doon pa inimprenta yung Bible. Ang hula niya ay mawawala, pero lalong dumami kasi sa bahay niya mismo, doon inimprenta yung Bible sa panahon po niya, sa bahay po ni Voltaire. Well, mga kapatid, kahit anong gawin po ng tao, kaya nga yung iba nga, sinunog na ito, yung iba, tinapon na ito, nireject na ito, pero ang Biblia ay nanatili. Kaya ang sabi ng Bible,
but the Word of God will remain forever. Okay? So therefore, yamang ang salita ng Diyos ay nanatili, anong dapat natin gawin? Sabi nga, build your life on Scripture. Diba? Dapat iangkla natin, itayo natin ang ating buhay, ang ating pananampalataya, saan? Sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman, hindi po siya nayayanig. Hindi po siya mayayanig. Mananatili po siya. Kaya nga sabi ng Bible, Psalms 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Di ba? Ang iyong salita, O Diyos, ay liwanag, ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Di ba? So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos, dahil ito ay mananatili magpakailanman, dapat doon ho tayo, igawin natin itong gabay sa ating buhay at pamumuhay. Diba? Kapag ikaw halimbawa naglalakad sa isang madilim na lugar, ang daladala mo ay kandila, liwanag ka nga, may tanglaw ka nga, pero pwede itong mamatay. Diba? Daladala mo sulo, pero pag naubos ho yung sulo, mamamatay po yan. Pero ang salita ng Diyos, kapag iyon ho ang ating pong maging gabay sa buhay, magpakailanman, habang tayo nabubuhay, magiging tanglaw ho ito ng ating buhay. Mapapaayos, mapapaganda ang ating buhay kapag sa salita tayo ng Diyos manangan. Kaya importante na itayo natin, iangkla natin ang ating buhay sa salita ng Diyos. Hindi siya nagbabago. Kaya kung ano po yung kahulugan nito noon, kung ano pong kahulugan nito noon hanggang ngayon, hanggang sa darating ng panahon, ito ay mananatili. Hindi siya nagbabago. Kung anong nagawa ng salita ng Diyos noon sa buhay po ng mga alagad, sa buhay po ng mga forefathers natin, yan din po ang pwedeng gawin ng salita ng Diyos sa ating panahon ngayon. At hanggang sa darating ng panahon, iyon pa rin ho ang magagawa ng salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay nakapagligtas ng mga tao noon, makapagliligtas pa rin ito ng tao ngayon at sa darating na panahon. Hindi siya nagbabago. Okay? Kaya nga, kailangan po natin i-preach ang salita ng Diyos. Ipangharal ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Di ba sabi ni Pablo sa Romans chapter 1, verse 16, tama? O mga coaches. Romans chapter 1, verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to those who believe, first to the Jews, then to the Gentiles. Di ba? Hindi ko ikinahiya ang salita ng Diyos, na ipangaral ang salita ng Diyos, kasi ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya. Di ba? Una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Hintil. Kaya nga ho, yamang ang salita ng Diyos, ito yung makapangyarihan, ano po, ipangaral ho natin ito. Preach the gospel. Kasi ito has a power to save. Ano po, may kapangyarihan para magligtas. Then, sabi ito, trust the word. Ano po, magtiwala ka sa salita ng Diyos. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kapag ito yung ating pong naging angkla ng ating pong pananampalataya at buhay, ay mapapabuti po ang ating pong buhay Kristiyano. Okay? So yon. The Word of God cannot be shaken. Una, the kingdom of God cannot be shaken. Pangalawa, the Word of God cannot be shaken. Pangatlo, ano po yung mga bagay na hindi nayanig? The children of God cannot be shaken. Sabihin po natin sa ating katabi, you cannot be shaken. Yan. Anak ka ba talaga ng Diyos? Kung anak ka ba talaga ng Diyos, kailanman ay hindi ka mayayanig. Dapat hindi ka nayayanig. Okay? Okay, ganito po yun. Sa Psalms 125 verse 1, sabi doon, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken. Sila daw po na nagtitiwala sa Panginoon. Sino po yung nagtitiwala sa Panginoon? Siyempre, mga anak ng Diyos yan. Di ba? Yung mga nagtitiwala sa Panginoon ay mga anak ng Diyos. Sila ay magiging katulad sa Mount Zion. Sa bundok ng Sion, na kung saan, sabi nga, hindi kailanman nayayanig. Kaya nga, kung ikaw ito na nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka kailanman mayayanig. Sabi nga, believers may be attacked. Believers may be tested and pressured, but they will not collapse because God holds them.
Di ba? Hindi mayayanig. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ang may hawak po sa bawat isa po sa atin. Pwede tayong atakihin. Sino ang atake sa atin? Si Satanas. Di ba? Sabi ng Bible, Satan is like a roaring lion looking for someone to devour. Di ba? Pwede tayong atakihin ni Satanas. Pero sabi nga, hindi tayo pwedeng matalo sapagkat si Satanas ay katulad lamang ng leon. Pero bagamat leon yon, hindi na pwede mangagat yan. Bakit? Wala na hong ngipin yan. Walang ngipin yan. Kakagat lang siya pero hindi kanya matatablan. Kasi nga, wala siyang ngipin. Tinanggal na ng Panginoon ang kanyang ngipin doon sa cross. Yung kanyang kamandag, wala na. Di ba? Kaya nga, huwag na tayong matatakot kay Satanas. He is like a roaring lion looking for someone to devour. Pero, sabi nga, manatili tayong matibay, matatag, sapagkat kapanig natin ang ating pong Panginoon. Okay? Pwede tayong atakihin ni Satanas. Sino pa pwede umatake sa atin? Maliban kay Satanas. Siyempre, yung mga persecutors. Di ba? Oo. Yung mga persecutors, talagang aatakihin po tayo. Nasubukan nyo na ba kayo persecute? Oo. Dati nga, nung ako nasa Parañaque nakatira sa kapatid ko, may mga pupunta kasi doon na talagang nagba-Bible study. Doon ako na pasali po sa Bible study po nila. Ano po? Yung pinsan nung bayaw ko, yung asawa ng kapatid ko, yung bayaw ko, pinsan niya, sobrang lasinggero. Ayaw na mayroong mga gawain doon sa lugar namin. Alam niyo kung anong nangyari? Lagi ho kaming nape-persecute. Yan. Minsan, pag kami po ay nagba-Bible study, kasi wala naman kaming lugar na Bible study sa loob ng bahay, nasa labas lang ho kami. Minsan doon sa plaza, minsan doon sa mga kapitbahay, ganun, basta nasa labas lang. Kaya minsan, dati may mga pagkakataon na bigla na lang babagsak yung bato sa gitna ng naming fellowship. Nasa gitna kami ganun, biglang babagsak yung bato ng ganun. Binabato pala kami. Oo. Wala naman kami pwedeng pagdudahan na iba, kasi siya lang naman yung nagagalit talaga sa amin. Ganon. At hindi lang, higit sa lahat, hindi lang sa amin, kundi sa akin, kasi nga ako'y kapatid noong, hipag niya. Parang gano'n, po. Ayaw niya na nandoon ako sa kanila para mag-Bible study. Ganon. So hanggang sa minsan isang araw, ay pinagbabantaan talaga ako. Pinagbabantaan. Muntik na nga akong saksakin eh. Minsan, ganito ang nangyari. Meron po kaming bisita. Yung bisita po namin ay pinsan ko rin. Pinsan. Doon lang, bumisita lang siya doon. Tapos habang kami nasa loob ng bahay, yung persecutor na yun, nasa labas pala ng bahay, nasa likod, naabangan pala kung na lumabas ako doon. Kontakin mo, pagbukas ko ng pinto, nung pinsan ko, buti na lang yung pinsan ko ang nagbukas ng pinto, lumabas siya yung undayan na saksak. Buti na nakita yung mukha. Sabi ko, naisip-isip ko, hindi ikaw ang, kasi wala naman siya atraso doon eh. Parang, hindi ikaw ang pakay niya, ako ang pakay niya. Yan, hindi lang niya magawa sa lantaran. Well, mga kapatid, sa nakikita po natin, may mga persecution talaga na nagaganap at nangyayari. Yan, sa ating pong buhay. Kaya minsan, galit na ngayon, pinag-aaway kami doon. Yan, minsan, pinapulis ko na ngayon eh. Dahil sa kanyang pinagagawa doon sa lugar namin, sa Parañaque. Well, mga kapatid, sinasabi po natin, minsan pwede tayong atakihin. Pero kailanman, hindi tayo pwedeng matinag kasi nga tayo po ay mga anak ng Diyos. Greater is He that is in us than he that is in the world. Di ba? Kaya makapangyarihan ang ating pong Panginoon. Atakihin man tayo, yan, pero hindi tayo kailanman matitinag kasi anak tayo ng Diyos. Sino pa pwedeng umatake sa atin? Sino? Si Satanas, mga persecutor. Sino pa? Marami pa, di ba? Pwede yung tayong atakihin ng ating pong kapitbahay, pwede tayong atakihin ng ating pong mga sariling kagustuhan, di ba? Yung pinakamabigat diyan yung ating sarili, yung ating pong sarili ang pinakamabigat na kalaban ho natin, di ba? Ang dami pong pwedeng umatake po sa atin, pero
Sabi nga, pag ikaw ay anak ng Diyos, kailanman ay hindi ka pwedeng matinag. Manatili kang matatag na nakatayo kasi nga ikaw ay anak ng Diyos. Okay? At natural po yun. Sabi nga, tayo po ay pwedeng subukin, tayo pwedeng i-pressure, di ba? Pressure? Pressure cooker? Pwedeng gawin. Yan, talagang pipilitin na bumagsak. Pero kailanman, sabi nga, hindi talaga tayo pwedeng bumagsak. Okay? Bakit? Kasi ang Diyos ang may hawak sa buhay po natin. Tingnan natin ang mga tao sa Biblia na talagang nakaranas ho ng mga persecution na ito. Nakaranas ho ng mga pagliglig sa buhay. For example, si Daniel, di ba? Naalala po natin ang kwento ng buhay ni Daniel. Sabi nga, si Daniel po ay isang tapat ho sa Diyos. Lagi pong nananalangin sa Panginoon. Ano po? Tapat po siya sa kanyang pananampalataya. Dumating sa point na sabi nga doon sa lugar po ng sa panahon po ni Nebuchadnezzar, ano po, sa Babylonia, na nagkaroon po ng ordinance ang hari na talagang ang sinumang sumamba ang sinumang hindi sumasamba sa rebulto na gawa ng hari ay itatapon sa lion's den. Yung ba isa panahon po ni Nebuchadnezzar o ni Darius na? Sabi ko, magkaiba tayo. Yan, basta. Ano po, kasi yung si Nebuchadnezzar sa Babylonian Empire po yun. Ano po, si Haring Darius sa Persian na siya. Okay? So ito ho si Daniel, ano po, talagang nasumpungan siya, nakita siya na hindi sumasamba sa rebulto. Kaya siya ay ni-report, bagamat siya po ay mahal na mahal ng hari, pero sabi nga doon, ano po, na itong si Daniel ay hindi po natinag. Sabi niya ganoon, dahil siya po ay nasumpungan na hindi ho na sumasamba sa rebulto, siya po ay tinapon sa lion's den, sa kulungan, sa bilangguan po ng mga leon. Ano po? So doon po siya itinapon. So, pero pagdating ho ng madaling araw, ito po ang hari. Dahil mahal siya ng hari, ni Haring Darius, sabi ni Haring Darius, Daniel, andiyan ka pa ba? Pero sumagot si Daniel, sumagot ang sabi niya, mahal na hari. Sabi ganon, mabuhay po ang mahal na hari. Sabi ganon, ako'y narito, buhay pa rin. Yan. Sapagkat ang Diyos ay nagpadala ng kanyang mga anghel upang patikumin ang bibig ng mga leon. So ito si Daniel, ano po, hindi siya actually natakot doon sa kanyang sa persecution na kanya pong naranasan. Bakit? Kasi nga siya ay, alam niya, anak siya ng Diyos. Ipagtatanggol siya ng Diyos. Nakaligtas siya mula sa lion's den na iyon. Ano po? So, ganyan ho ang pwedeng gawin ho ng Diyos sa buhay po natin kapag tayo po'y nagtitiwala ho talaga sa Kanya. At nilagak natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Di ba? Pwede tayong iligtas ng ating pong Panginoon. Yan. Si Pablo at saka si Silas, kilala nyo? Si Pablo at saka si Silas, nung sila po ay nangangaral ng salita ng Diyos sa Pilipos, sila po ay hinuli at binalanggo. Buti sana yung bilangguan ay katulad ng bilangguan ni Bong Rebellia. Buti sana kung ganun di ba? Nakakita na ba kayo ng bilangguan? Mayroong mga lugar, mga bilangguan na talagang siksikan sa mga preso. Ano po, mayroon naman maluwag, mayroon naman ay sulo-sulo, aircon pa, mga VIP. Pero itong kulungan ho ni Pablo at saka ni Silas, ano po, ay Bartolina. Alam niyo Bartolina? Isang lugar na madilim, walang ilaw, tapos hindi ka pwedeng tumayo, mababa lang ho siya, nakaupo ka lang doon sa lugar na iyon. At maliban sa ikaw ay ikukulong ho doon, nakakadina, yung paa ay nilalagyan pa ng kadina na mayroon pong malaking bilog na bulang bakal. Anong dahilan noon? Kung bakit nilalagyan? Para kahit makatakas man, hindi makakatakbo, mahuhuli pa rin. Yon, nakakita na ba kayo ng ganon? Nakakita na ako ng ganon yung nilalagyan ng dito, pandog. Pandog daw. yung bakal, di ba? Nilalagyan ng bakal para huwag makatakas. Yung ganyan ang ginawa ho doon sa kay Silas at saka kay Pablo. Pero sabi nga, kahit sila'y binilanggo, hindi lamang sa bilangguan, kundi maging sa
Bartolina, hindi sila nagpatinag kasi alam nila sila ay anak ng Diyos. So anong ginawa nila para papatunayan na talagang sila anak ng Diyos? Sila ho ay habang nasa bilangguan, umawit sa Panginoon. Bantakay mo, 12:00 ng hating gabi, sila po ay umawit sa Panginoon, nagpupuri ho sa Diyos. Kaya nayanig ang buong bilangguan, nabuksan ang mga pintuan, pero ito si Pablo at saka si Silas ay nakalaya. Hindi naman sila tumakas, pero pinalaya ho sila dahil sila ay mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan po natin mabuti, pag anak tayo ng Diyos, ay ipagtatanggol tayo ng ating Panginoon. Magtiwala lang talaga tayo sa Kanya. Huwag tayong magpapatinag, huwag tayong magpapa-apekto sa mga nangyayari talaga po sa ating pong buhay. So kung ikaw halimbawa, kung ikaw kaya iyon, nangaral ka ng salita ng Diyos, tapos hinuli ka, ibinalanggo ka, ano kaya sasabihin mo? Bakit, di ba? Magtatanong tayo, bakit Panginoon, nangaral na nga ako eh. Saka naman ako nabilanggo. Di ba? Panginoon, nagtatights naman ako eh. Pero kung kailan ako nagtatights, bakit ako naghihirap lalo? Di ba? Minsan ganun tayo eh. Hinahanapan natin ng pagkakamali ang Diyos sa buhay po natin. Panginoon, tapat nang ako sa paglilingkod. Bakit ganito ang aking nararanasan? Kung kailan ako ay tapat nasa iyo, isa ka naman ako nagkasakit. Di ba? Minsan may ganun naman pangyayari sa ating buhay. Hindi. Anuman ang mangyari, katulad ni Job, kahit pa siya tinubuan ng bukol mula ulo hanggang talampakan, ano sabi? Hindi kailanman siya nagreklamo sa Diyos. Hindi siya nagkasala. Tinisting siya, pinersecute siya, pero kailanman ay hindi siya nagkasala. Bakit? Kasi nga alam niya, siya ay anak ng Diyos. Yung ating pong naranasan ko minsan, napaka-mild lang po niyan. Pero sa ibang bansa nga ay sa sobrang matinding mga persecution ng mga Kristiyano po doon, talagang pinapatay talaga sila, binabalatan ng buhay talaga, di ba? Pero nananatili pa rin sila dahil alam nila anak sila ng Diyos. So dapat ganun din po tayo mga kapatid. Sa ating pong bansa ay maluwag pa ho ang ating pong kalalagayan. Di ba? Ang kalaban lang ho natin dito ay antok. Kalaban lang ho natin dito antok. Pinagbibigyan pa natin. Kalaban lang ho natin dito init sa labas. Pinaabsinan pa natin. Minsan pag tag-ulan, kalaban natin ulan. Hindi pa tayo minsan tumutuloy sa church para sumamba. Sa ibang bansa, iba ho ang kalaban nila doon. Talagang tao na pwedeng pumatay sa iyo. Pero sila ho ay nagpapatuloy dahil anak sila ng Diyos. Okay? Yung mga early church Christians, yung mga unang mga mananampalataya, sila po ay mga under persecution. So naalala po natin sa panahon po ni Saulo, pinagpapatay ho ang mga Kristiyano noon, pero nanatili ho sila. Sabi nga, isa ho sa katibayan na talagang ang persecution ay dumating ho sa mga Kristiyano noon, ay nung si Esteban, kailan si Esteban? Pinatay ho sa pamagitan ng pagbabato. At si Saulo po ang isa sa mga gumawa ho noon. Isa sa mga, sabi nga, siya yung nagbantay ng mga damit ng mga tao na bumato mismo doon kay Stephen. So in other words, matindi ang persecution sa kanila noon. Pero sabi nga, saan man sila pumaroon, hindi sila nagpatinag. Kaya nga, kahit pinagbabawalan mo sila na ipangaral ang salita ng Diyos, sabi nga, kahit saan sila pumunta, ipinapangaral nila ang salita ng Diyos. Kaya nga, kumalat lalo ang salita ng Diyos sa panahon po ng persecution ng mga early churches. Noong panahong yon. So, kaya mga kapatid, ganyan po dapat tayo sa ating pong buhay. Yung persecution na ito, yung mga problema at pagsubok sa ating buhay, hindi dapat makakapigil sa ating pananampalataya sapagkat kung anak tayo ng Diyos, lalo tayong tatayo at ipagpapatuloy natin ating pananampalataya at patuloy natin ipapahayag ang kanyang mga salita. Anak tayo ng Diyos. Hindi tayo magpapa-apekto. Kung ikaw bibigyan ng pagkakataon na mapunta sa ibang bansa, sa magandang lugar, ano gagawin mo? Mag-share ka pa kaya ng salita ng Diyos? Or maghahanap ka ng magandang trabaho? At kakalimutan yung pangangaral? Di ba?
Tatayo ka pa ba? Halimbawa, napunta ka sa isang communist country. Tatayo ka pa ba bilang isang Kristiyano? Or maging komunista ka na lang din para maiwasan ang persecution? Well, mga kapatid, as Christian, dapat tayo ay manatiling matatag. Okay? So, kaya nga yung mga early church noon, they were under persecution. They were shaken but not destroyed. Hindi po talaga sila na tinag. Hindi po sila na lubusan na wala. Kaya nga, ang Kristyanismo ay hanggang sa ating panahon ay umabot dahil po sa mga unang mananampalataya, hindi po sila bumigay sa kanilang pananampalataya. Kaya sabi rito, isang ilustrasyon, a tree with deep roots survives the storms. Di ba? Ang puno daw po na may malalim na ugat, siya po yung makaka-survive, makakatayo sa panahon po ng bagyo. Di ba? Ganyan po ang isang Kristiyano. Kapag tayo po ay Kristiyano, pag malalim na ho yung ugat natin, ay tayo po ay magiging matibay. So anong dapat gawin? Stay rooted in Christ. Sabihin po natin sa ating katabi. Yan. Stay rooted in Christ. Manatili kang mag-ugat kay Kristo. Yan, para maging matibay ang ating pong buhay. Okay, Stay faithful during shaking. Di ba? Manatiling tapat ka sa panahon, lalong-lalo sa panahon po ng pagyanig ng buhay. Di ba? Minsan pag tayo po ay niyayanig na, dumadaan ng persecution, minsan ay doon tayo bumibigay. Pero sabi dito, stay faithful. Di ba? Manatiling tapat kahit nasa gitna po ng pagyanig ng buhay. Tuloy pa rin ang buhay. Di ba? Ang persecution, ang mga problema, mga pagsubok sa buhay, habang tayo narito sa mundo, normal lamang po yon. Pero dapat huwag tayo paapekto. Bagkus tuloy pa rin kay Kristo. Di ba? Tuloy pa rin sa Panginoon. Tuloy pa rin sa pananampalataya kahit anuman ang nagaganap at nangyayari sa ating pong buhay. Kaya nyo bang panindigan ang inyong pananampalataya? Kahit may mga problema at pagsubok? Hindi ba kayo tatalikod? Hindi kayo ayaw? Hindi nga. Bahala. Dapat huwag tayong ayaw. Hanggang sa dulo ng ating buhay, hanggang sa huling hininga, kinakailangan nasa Panginoon ka. Huwag kang bibitaw. Yan, stay faithful during shaking. Sabi ito, stay connected to God. Manatili kang nakakonekta sa ating pong Panginoon. Manatili kang nakaugnay sa Panginoon hanggang sa dulo ng iyong buhay. Okay? Muli sa ating pagtatapos, sabi ito, God shakes the temporary to reveal the eternal. Yan. Kaya niyayanig ng Diyos ang mga pansamantala lamang na bagay para mapanatili, para maihayag kung ano po yung mga walang hanggan. Di ba? Kaya nga kung mayroon niyayanig, mananatili yung matitibay. Di ba? Parang nagbibistay ka. Kung ano yung malaglag, di ba sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, hinihiling sa akin ni Satanas na ikaw ay ligligin katulad ng pagliglig sa trigo. Tama ba? Katulad ng yan, ligligin. Yan, bibistayin. Katulad ng pagbistay doon sa, sabi niya, pero pinanalangin kita para huwag kang malaglag. Kaya sana sa panahon ng pagliliglig ng ating pong buhay, huwag tayo malaglag. Di ba? Kapag nagbistay ka, ano ang maiiwan? Siyempre, yung mga malalaki. Hindi po yung buhangin. Ang buhangin po yung nalalaglag. Kaya nga huwag kang magtayo ng buhay sa buhanginan. Ang matitira yung mga malalaki, matitibay. Di ba? Yung mga bato-bato. Yan. Kaya nga, dapat ay pag niliglig tayo sa mundong ito, manatili tayo. Magikatulad tayo doon sa malalaki. Matitibay na ang pananampalataya. Okay? God shakes the temporary to reveal the eternal. Ano po yung hindi nayayanig na ito? Sabi rito, God's kingdom. Una, di ba? Yung kaharian ng Diyos, kailanman ay hindi nayayanig. Kaya dapat doon tayo nakaangkla sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Pangalawa, God's word cannot be shaken. Di ba? Yung salita ng Diyos, hindi po yan nayayanig, kaya doon tayo manangan.
Huwag ko tayo kung saan-saan makikinig. Huwag lamang sa mga payo ng mga tao na makamundo. Kundi doon tayo makinig lagi sa payo ng salita ng Diyos. Di ba? Ang mga wise men, mga taong matatalino, sila po ay nananangan doon sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga sabi sa Psalm chapter 1, verse 1, ano sabi doon? Psalm chapter 1. Basta ganun yon. Yan, sabi doon, ang isang taong nananatili sa salita ng Diyos, sabi nga ganoon, ay katulad ng puno na nakatanim sa ibabaw o sa tabi ng batisan. Di ba? Na siya'y namumunga na sa panahon ng kapanahunan. Namumunga sa kapanahunan at siya po ay pagpapalain sa lahat ng kanyang ginagawa. Ayan, di ba? So, manatili tayo sa salita ng Diyos. Okay? Pangatlo, na hindi naiyanig, God's children cannot be shaken. Dahil tayo anak ng Diyos, kailanman hindi tayo pwedeng mayanig. Okay? Sabi nga, everything else may pass away, but this remain forever. Sino po yung this? Yung pong kingdom of God, yung word of God, yung children of God cannot be shaken. Okay? When life shakes you, hold on to what God says cannot be shaken. Kapag nayanig ang buhay po natin, manahangan tayo, maghawak tayo doon sa mga bagay na sinabi ng Diyos na kailanman ay hindi matitinag. And then, anchor your faith on those that cannot be shaken. So doon natin iangkla ang ating pananampalataya sa mga bagay na hindi kailanman nayayanig. Okay? Tandaan natin mga kapatid, once again, ang mundong ito, niyayanig, nililiglig na ng Diyos. Pero kailangan natin maging matatag, maging matibay, iangkla natin ang ating pananampalataya doon sa mga bagay na hindi nayayanig kailanman. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ay pong lahat ay magsitayo at muli ay papurihan natin ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya sapagkat ang Diyos ay naglagay ng mga bagay na pwede nating pananganan sa buhay, bagay na kailanman ay hindi nayayanig.